Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News. Utang ng bawat Pilipino tinatayang aabot na sa 164,000 pesos ayon sa Ibon Foundation. Ito umano ang utang ng bawat Pilipino kung hahatiin ang kabuuang 18.29 trillion na kasalukuyang utang ng Pilipinas ayon kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Okay. So, 18.29, I think hindi na updated ito. Kahapon may nabasa akong post. Bureau of Treasury na data as of March. Parang itong 18.29 as of February. As of March this year, ang utang na natin is 18.4. So nadagdagan ng 200 billion sa loob ng isang buwan. Lumaki ang utang. Anyway, dito lang muna tayo sa as of February, 18.2 trillion. So 164,000. So kinompute ko ang aking direct family, dalawa kayong mag-asawa, tatlong aming anak, at apat ang aming apo. So, siyam kami. Kinompute ko, ang utang namin is 1.467. 1,467,000 ang utang namin as a family. Ay, nako. Kaming mag-asawa, takot na takot kaming umutang. I don't know. Ako, minsan ko lang nasubukang umutang. Umutang ako sa... Saan ba ko umutang? GSIS ata noon eh. O ano. Dahil nag-schooling ako, 2003 ata yon, malaki ang aking gagastusin. Schooling sa Manila, Command and General Staff Course. So yun, napilitan akong umutang. Kasi yung sweldo ko noon hindi kasya. Pangpamilya lang yung sweldo. Yung gastusin ko sa schooling, malaki. Kasi gagawa kami ng thesis. Magte-thesis kami. Command and General Staff Course. Kaya napilitan akong umutang. That was the only time na umutang ako sa serbisyo. But ang problema, mga sundalo namin, mahilig mangutang. Private pa lang, nangungutang na. Kaya ngayon, mayroon ng control. Kasi yung sweldo ng sundalo, wala nang naiwan dahil puros pambayad ng utang. But anyway, pero hindi masama yung mangutang. Mga mayayamang negosyante ngayon, kung bakit sila yumaman dahil nangutang sila, yung utang nila, nagamit nila sa tamang paraan, kaya lumaki yung pera nila. So dito sana sa ating bansa, kung mangutang man, no problem. Kailang problema, saan nila dinadala yung utang ngayon? I-compare natin kay PRRD, umutang siya. Talagang lumobo ang utang ng bansa pag upo ni PRRD. Pag upo niya, 6 trillion ng utang. After 6 years, naging 12 trillion ng utang ng Pilipinas. So bakit? Lumobo, dumoble. May pandemic tayo. Kailangan natin mag-survive. Tapos mayroon siyang build na klaro na mayroong accomplishments. Kasi kami mismo sa aming pamilya, may farm kami sa bundok, paanan ng bundok sa Bukidnon. Halos hindi madaanan ng sakyanan yung kalsada papunta sa farm. Pag upo ni Tatay Digong, I think 2018 na nung simulan ang paggawa ng kalsada at tulay papunta sa farm. In just 1 year, tapos. Kaya, anytime,
of the day or night, makapunta kami sa farm dahil sa kalsada at tulay na pinagawa ni Tatay Digong. Kaya wala akong problema yung inutang ni Tatay Digong dahil nakita kung saan napunta. Ang problema ngayon, 3 taon mahigit pa lang ang administrasyon, sobra 6 trillion na ang utang. Kay ang estimate nila baka daw pagbaba ng Marcos Jr. administration sa 2028 aabot lolobo ng 24 trillion ang ating utang. So saan na pupunta? Build better more ang kanila ngayon. Wala akong nakikita. I don't know sa inyo. Dito sa amin, lugar namin sa Mindanao, nung panahon ni Tatay Digong, basta magbiyahe ko kaliwat kanan, lusot-lusot ang mga ginagawang kalsada. Ngayon, halos wala. Saan napunta ang inuutang? Flood control. Okay lang sana kung matitinong flood control. Ipinagmayabang pa niya sa zona niya 2024. 5,500! Yung pala, palpak, ghost, substandard. Saan napunta ang inutang? Maleta. Kakatawa itong Senator Marcoleta, ang tapang sa kanyang programa sa ganang mamamayan, tinanong niya si Lacson, ilang maleta ba ang dahilan? Kasi ang punto ni Senator Marcoleta is parang pilit na may pinagtatakpan itong si Lacson sa kanyang flood control scam na investigasyon. Kaya hanggang ngayon, walang matumbo-tumbok na salarin. Kasi nga, sabi ni Lacson, wala daw mastermind, wala daw overall na mastermind. Which I totally disagree. Ako, merong mastermind. 3 yung nakikita kong nagsabwatan. Isa nag-utos, isa nagplano, isa nag-implement. Kaya, ayun, nawalan tayo ng trillions sa loob ng 3 taon itong Marcos Jr. administration. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero si tatay. Sa naghatag ayan sa aning sin. O, si tatay. So mo ni ang balay ni tatay nga kawayan lang. So makita gid nimo nga Salamat gyud sa natagaan gyud siya yero among tagaan. nga naisdan among atop. So si tatay mo ni ang kahimtang. Uy kayo kay kawayan lang tanan. Mi nga nataga. So mo ni ang ilang abuhan. So mo nilang kahimtang. So mo pod ni ang diri sa ilang sala. So makita nimo nga ilang kahimtang. Galingan nga. So kawayan lang jud. So looy jud kay silang tatay kay kawayan lang. So mo na ilang sulod o sala. So na si nanay. So nanay unsay imong masulti nga natagaan mo gyero? Ay, salamat gid sa Ginoo. Labaw sa naghatag kay siya ang taytayan sa among kaayuhan nga mabalhin gyud ang among payag. Oo, so makapuli na gyud mo og atop, nay. Makapuli na mi. So pila na ni katuig, nay? 5 na. So 5 na katuig busa na inani na siya. So ang atop kawayan, so dingding pod kawayan. So namoy anak, nay. Na nga minyo na duha. So nangaminyo na. So nangaminyo na ang inyong anak, nay. Pila imong edad? Sa 71. O si tatay? 52. Okay. So si nanay. So sila. So ang ilang balay mo lang ni.
So ang ilang mga anak nangaminyo na. So unsa inyong panginabuhian tay ug nay? Mag-umara. So mag-uuma lang mo. Oh. Tungod sa among Ang kalisod, kalisod, dili dili gid bi makag-atop og sin. O so Kawayan ra gyud o among sige atop. tay, salamat po. Salamat Salamat gyud gyud sa kay Ginoo Ginoo. ug sa naghatag. Okay, sige salamat po.